Dumating ako ng maaga sa handaan ng bisperas ng Pasko sa bahay ng aking mabiyenan para magbigay ng sorpresa. Nang pumasok ako, narinig ko ang boses ng aking asawa mula sa sala. Buntis si Marichel. Magkakaroon tayo ng anak. Tumigil ako sa pasilyo. Hindi ako buntis. Tumingin ako sa sala at nakita siya may braso sa paligid ng kanyang dating nobya. Napalakpak ang lahat, nagsayahan, at alam ngang lahat ng nandun maliban sa akin. Ngunit hindi lang ito isang pagtataksil, mas masahol pa ito. Sa mga linggong sumunod, natuklasan ko na ang buong buhay ko ay isang kasinungalingang pinlano hanggang sa pinakamaliit na detalye at hindi nila alam kung sino ang kanilang nilalabanan. Noon ay naniniwala ako na ang pagkakilala sa isang tao mula pagkabata ay nangangahulugang tunay mong nakilala siya, na ang matagal na kasaysayan ay katumbas ng tiwala at na ang pamilya ay habang buhay. Mali ako sa lahat ni gayon. Ang pangalan ko ay Alicia. 28 taong gulang ako at project manager sa isang kumpanya ng teknolohiya sa Maynila. Ang aking buhay sa labas ay tila perpekto. Magandang condominium, matatag na kasal, tumataas na karera, inggit sa akin ang mataw. Inisip nilang mayroon na akong lahat ngunit wala silang ideya kung ano ang pinagdaanan ko para makarating dito. Hindi nila alam ang presyong binayad ko para sa huwat na katatagan na iyon. Nagbago ang aking buhay noong bisperas ng Pasko noong nakaraang taon. Iyon ang sandaling bumagsak ang tela sa aking mamata. Matagal na nandun ang pagtataksil tuwid sa harapan ko. Hindi ko lang ito nakita. Hayaan mo akong magbalik ng kaunti. Kailangan mong maunawaan kung paano ako nakarating sa sandaling iyon. Kilala ko si Javier mula pa nang ipanganak ako. Magkaibigan ang aming magulang, ang uri na nakakasama sa mga katapusan ng linggo, nagbabakasyon, nagdiriwang ng kaarawan. Ang aking mamagulang ang ninong at ninang ni Javier, at ang kanyang mamagulang si Charman at si Carlos ang aking maninong at ninang na tinatawag kong tita at tito ng may pagmamahal. Ito ang uri ng pagkakaibigan na tila hindi mapuputol, itinayo sa loob ng maraming taon. Lumaki kaming naglalaro sa parehong mga parke, magkasamang nandon sa mga handaan sa linggo, pista opisyal, karawan. Bahagi na siyang aking buhay bago ko pamannaunawaan kung ano ang ibig sabihin nito. Ngunit ang aming buhay ay makaibang makaiba. Ang aking mga magulang ay may kayamanan, ang aking ama ay matagumpay na negosyante, ang aking ina ay kilalang arkitekto sa Quezon City. Nag-aral ako sa pinakamahuhusay na pribadong paralan sa Maynila sa Assumption at pagkatapos ay sa Ateneo. May klase akong piano, ballet, Ingles at Prances. Nagbabakasyon kami sa Japan, Europa, Australia. Nakatira kami sa malaking bahay sa Forbes Park, Makati. Si Javier naman nag-aral sa pampublikong paaralan. Ang kanyang pamilya ay nakatira sa simpleng bahay sa isang subdivision sa Quezon City. Si Tito Carlos ay nagtatrabaho bilang store manager sa isang tindahan ng hardware. Si Tita Carmen ay sekretarya sa isang klinika. Nabubuhay sila ng maayos ngunit walang luho. Noong panahong iyon, hindi ko gaanong naiintindihan ang mga pagkakaibang iyon. Bata pa lang tayo noon, naglalaro, ngunit ngayon, sa pagbabalik tanaw, nakikita ko na ang mga palatandaan, ang paraan ng pagtingin ni Tita Carmen sa alahas ng aking ina, kung paano nakokomento si Tito Carlos tungkol sa aming bahay, aming sasakyan, aming mga bakasyon, laging may ngiti, laging nakabalot sa biro. Ngunit may naroon isang kirot ng kapaitan na masyadong bata pa ako para makilala. Nang 16 na taong gulang na ako, nagkaroon ng aksidente sa sasakyan ang aking mamagulang. Isang maulan na gabi noong Oktubre, pawi sila mula sa isang anniversary dinner nang mawalan ng kontrol ang isang truck sa South Luzon Expressway. Hindi ko magagawang makunwaring may mga salita ako para ilarawan ang panahong iyon. Wala akong salita. Kahit ngayon, 12 taon na ang lumipas, may bahagi sa akin na nakatayo pa rin sa eksaktong sandaling kumatok ang pulis sa pinto namin ng 2:00 ng madaling araw. Pagkatapos ng libing, lumipat sina Tita Carmen at Tito Carlos sa aming bahay. Dumating sila para alagaan ako, para hindi ako mag-isa.
Menor de edad pa ako noon, ulila, ganap na nawawala. Tinanggap nila ako, mabait sila. Tiyak nilang sinabihan ako na lagi akong makakaroon ng pamilya. Sa sandaling iyon, inakala kong iniligtas ako nito o iyon man ang inakala ko. Pinangasiwaan nila ang pamanang aking mga magulang hanggang sa mag-21 na ako. Nang maabot ko na ang hustong gulang, natuklasan ko na nag-iwan sa akin ang aking mga magulang ng malaking ari-arian, 4 na condominium unit at bahay na tinitirhan namin, lahat ganap na bayad. Matalino ang pamumuhunan ng aking mga magulang. Pinlano nila ang kinabukasang hindi nila nabuhay kasama ko. Tinulungan ako nina Tita Carmen at Tito Carlos sa lahat ng papeles. Ipinaliwanag ang bawat detalye, matiyaga sa aking mga katanungan. Nang mag-21 na ako at teknikal na kayang ayusin ang lahat ng nag-isa, tinanong nila kung maari silang manatili sa bahay kasama ako. Sabi nila, mas magiging maganda para sa lahat at magkasamang mananatili tayo, ni hindi ko inisip. Sila ay praktikal na pamilya ko na. Inalagaan nila ako sa pinakamahirap na taon ng aking buhay. Ang hayaan silang manatili ay ang pinakamaliit na magagawa ko. Kagandahang loob, pasasalamat, kamangmangan. 3 salita na perpektong naglarawan sa akin noon. Nagsimulang magparating si Javier at ako ng 21 na ako. Natural ito. Inaasahan itong lahat. Perpekto kayo para sa isa't isa, sabi nila. Lumaki kayong makasama, parang tadhana. Matulungin siya, mapagmahal. Tila naiintindihan niya ako. Alam niya ang aking kasaysayan, ang aking makirot, ang aking matakot, o iyon man ang inakala ko. 2 taon pagkatapos, ikinasal kami. Tinulungan ako ni Tita Carmen na ayusin ang lahat. Magkasama naming pinili ang aking gown, samahan niya ako sa mga fitting. Nagbigay siya ng opinyon tungkol sa mga bulaklak, dekorasyon, imbitasyon. Gustong-gustong iyong ina na nandito siya para gawin ito kasama mo, paulit-ulit niyang sinabi, may luha sa mga mata. At naniniwala ako na talagang namimiss niya ang aking ina, na sinasakupan niya ang lugar na iyon dahil sa pagmamahal. Sa arawng kasal, si Tito Carlos ang nahatid sa akin sa altar. Hinawakan niya ang aking braso, tiningnan ako ng may amang ngiti at nagsabi, ipinagmamalaki ka ngayon ng iyong ama. Umiyak ako. Inisip kong maganda ito, na ito ay pagmamahal ng pamilya at pinahintulutan ko ito dahil nagtitiwala ako, dahil naniniwala ako na tunay ito. Lumipat si Javier at ako sa isa sa mga unit na minanako. Sinabi ni Javier na gusto niyang itayo nating dalawa ang aming sariling buhay na hindi namin kailangan ang malaking bahay. Sa simula, makatuwiran ito. Nagtatrabaho ako ng husto, nakatuon sa aking karera. Nagsimula siyang magtrabaho bilang trader na mumuhunan sa stocks at cryptocurrency mula sa bahay, o iyon man ang inakala ko. Ang 3 iba pang condominium unit ay inuupahan. Nag-alok si Javier na pangalagaan ang lahat. Marami ka ng trabaho. Hayaan mo akong pamahalaan ang mga property para makapag-focus ka sa iyong karera at ako na ang bahala rito. Mukhang patas na kasunduan. Nagpapadala siya ng buwan ng ulat. Sinabi niyang muling isinasalaon niya ang kita, pinarami ang aming kayamanan. Hindi ko kailanman ito pinagdudahan. Ilaha bula hila-hilahin, mukhang patas na kasunduan, patas na kasunduan. Lubos akong nagtitiwala sa kanya bakit kaya ako mag-alinlangan. Asawa ko siya. Lumaki kaming magkasama. Ang kanyang mga magulang ay aking maninong at ninang. Nakatira sila sa aking bahay. Pamilya tayo. 2 linggo bago ang Pasko, dumating si Javier sa bahay na may dalang dokumento. Inihanda ito ng isang abogadong nagtatrabaho kasama ang kanyang pamilya. Para lang mapagaan ang mga bagay-bagay mahal, paliwanag niya, ngumingiti sa paraang laging nagpapakalma sa akin para mapalitan ko ang makontratang upa nang hindi mo kailangang abalahin sa trabaho para maayos ang mausapin sa bangko sa titulong lupa. Kinuha ko ang dokumento at mabilis itong binasay.
Ang legal na wika ay laging nagbibigay sa akin ng sakit ng ulo. Babasahin ko ito ng may oras. Sagot ko. Nakita ko ang isang bagay na lumipas sa kanyang mukha. Mabilis ito. Halos hindi mapansin isang panibago sa panga. Isang ibang kinang sa kanyang mamata ngunit agad siyang ngumiti muli. Siha, walang problema, balang araw. Inilagay ko ang dokumento sa drawer ng aking opisina at halos nalimutan na ito. Abala ako sa trabaho. Ang kumpanya ay may malaking proyektong dapat tapusin bago magtaon at ako ang nakino-coordinate ng buong koponan. Ang Christmas party ng kumpanya ay nakatakda sa hapon ng 24 ng Disyembre. Nagsisimula ito sa alas 6 at nakasundo si Javier at ako na aalis ako bandang alas 10 para pumunta sa bahay ng kanyang magulang kung saan ipinagdiriwang ang tradisyonal na Noche Buena ng pamilya. Ganyan ang lagi. Bawat Noche Buena, ang bahay na dating sa aking magulang ay puno nga kamag-anak nga magulang ni Javier, mga kaibigan, tao na halos hindi ko kilala, lagi akong pumupunta. Lagi akong ngumingiti. Lagi akong nagpapasalamat na kasama ko sila dahil naniniwala pa rin ako na mapalad ako na magkaroon ng ganitong pamilya. Nang gabing iyon, medyo mainip ang Christmas parting kumpanya. Paulit-ulit na usapan, masyadong malakas na musika, mataong lasing na nagsasalitang kanilang maresolusyon para sa susunod na taon. Bandang alas 8, nagpasya akong umalis ng maaga at sorpresahin si Javier dumating ng mas maaga kaysa napakasunduan, tumulong sa huling paghahanda. Nagmaneho ako papunta sa bahay habang nakikinig ng Christmas carol sa radyo. Malamig, may konting ulan, puno ng parol at Christmas lights ang makalye, ang pinipilit na kasiyahan na laging hatid ng Pasko. Nang makaparkir ako sa harap ng bahay, napansin ko na puno ito. Sasakyan sa lahat ng dako, mga bintanang nagniningas, tunong ng musika at tawanan na umaabot hanggang sa kalye. Puno na ang selebrasyon. Pumasok ako sa pangunahing pinto nang hindi kumakatok. Ibinit ko ang aking malong sa entryway at naglakad patungo sa sala. Lumalakas ang maboses habang papalapit ako. Mga 20 tao ang nagtatawa, nagsasaya. At pagkatapos ay narinig ko ang boses ni Javier mula sa sala, malinaw at maliwanag. Buntis si Maricel, magkakaroon tayo ng anak. Uminto ang mundo. Tumigil ako sa pasilyo, bahagyang natatago ng dingding, wala pang nakakita sa akin. Mula sa aking anggulo, nakita ko ang buong sala. Si Javier ay nasa gitna ng silid may braso sa paligid ni Maricel. Si Maricel ay isang kaibigan niya mula sa high school. Ang kanyang dating nobya, nagsama sila ang maraming taon bago pa man kami magsimula. At nandun siya, ngumingiti, isang kamay sa kanyang tiyan, tumatanggap ng gayakap at halik mula sa lahat. Umiyak si Tita Carmen sa kagalakan, napalakpak at sumigaw si Tito Carlos. Natos, makaibigan ng pamilya na nagbibigay ng pakbati, nagsasalita sila tungkol sa kung gaano kaganda ang magiging sanggol. Naramdaman ko ang pagbabago ang aking mga tuhod. Sumuporta ako sa dingding para hindi mahulog. Sumigaw ang isang tao mula sa kawan. Pero paano naman si Alicia? Ang katahimikang sumunod ay tumagal ng 3 segundo lamang ngunit parang walang katapusan. Ngumiti ng parang pinilit si Javier. Hindi pa. Kailangan ko munang ayusin ang ilang bagay, ilang dokumento ngunit sasabihin ko sa kanya sa tamang oras. Kaya huwag siyang sabihin ng sinuman dito kapag dumating siya. Natawa ang lahat. Tumakbo ang aking puso, mga dokumento. Ang tinutukoy niya ay ang Special Power of Attorney. May bulong ngang pag-unawa sa silid. Nakpalitan ngang matalinong tingin ang ilang tao. Tumango si Tita Carmen na parang inaprubahan ang estratehiya. Itinasa ni Tito Carlos ang kanyang baso para sa kinabukasan at nagtoas ang lahat. Sa sandaling iyon, nagsimulang magkaroon ng kahulugan ang lahat. Ang paraan ng kanilang pagreaksyon, ang mga tingin na iyon, ang mabigat na katahimikan, alam ngang lahat roon ang isang bagay na hindi ko alam. May lihim, isang pakana. At ang spa ay ang huling piraso ng plano. Bumaling ang aking tiyan, hindi ito maring making toto, dapat maling narinig ko.
Ngunit sinabi ni Tita Carmen ang aking ninang ng malakas at malinaw, "Sa wakas, anak ko, pagkatapos ng lahat ng mataon, mababawi na natin ang sa atin. At pagkatapos, naunawaan ko ang lahat. Bawat ngiti, bawat galaw ng pagmamahal, bawat salita ng kaginhawahan, lahat ay kasinungalingan. Isang malaki, masusing planong kasinungalingan na tumatagal ng maraming taon. Hindi ito pagmamahal. Hindi ito kailanman naging pagmamahal. Ito ay isang estafa." Lumiko ako, kinuha ang aking malong, at lumabas ng tahimik mula sa bahay kasing tahimik ng aking pagpasok. Walang nakakita sa akin, walang nakapansin. Pumasok ako sa kotse, isinara ang pinto, at nun ko lang lubos na naunawaan ang lahat. Nagsimula akong umiyak. Hindi ang dramatikong pag-iyak sa pelikula tahimik ito. Masakit, nasusunog ang dibdib at lalamunan ko. Lumalagaslas ang maluha habang sinisikap kong iproseso ang nakita ko. Siyam ang aking kasal, may kabit ang aking asawa at buntis ito. Sina Tita Carmen at Tito Carlos ang aking maninong at ninang ay sangkot sa isang planong magnakaw ang aking mana. At alam ngang lahat sa silid na iyon, lahat ay sang-ayon. Nagmaneho ako pabalik sa kondo sa autopilot. Hindi ko maalala ang daan, hindi ko maalala ang paghinto sa mga semaforo, tandang-tanda ko lang ang pag-iyak at pagmamaneo, pag-iyak at pagmamaneo. Nang makarating ako sa bahay, pinunasan ko ang aking mga luha, hinugasan ang aking mukha, tumingin sa salamin at halos hindi ko nakilala ang taong nakbabalik ng tingin sa akin. Mas maliit siya, mas mahina, nawawala. Nag-vibrate ang aking cellphone. Mensahe mula kay Javier na nagtatanong kung nasaan ako. Huminga ako ng malalim at sumagot. Nagpasya akong manatili sa party ng kumpanya. Mas masaya kaysa inaasahan ko. Sumagot siya, "Sige, mag-enjoy ka. Magkikita tayo pagbalik ko. Bukas na maaga, aalis tayo para sa bakasyon. Tiyak ang taunang bakasyon." Mula nang ikasal kami, pumupunta ang kanyang pamilya sa isang resort sa Palawan tuwing Pasko at nananatili hanggang unang linggo ng Enero. Alam nilang ang katapusan ng taon ay laging abala para sa aking kumpanya, pagsasara ng mga proyekto, mga ulat at bawat taon. Naiwanan ako habang sila ay nag-imbita ang bakasyon. Hindi ko kailanman ito pinagdudahan. Para lang naman ito sa kanila. Sumagot ako ng, "Okay. Mag-enjoy sa biyahe." Nagpadala siya nga, "Maligayang Pasko, mahal kita." Hindi ako sumagot. Binara ko ang screen ng cellphone at ibinato ito sa sofa. Umupo ako sa sala ng walang ilaw at hinayaang lumaki ang galit dahil napagtanto kong isang bagay sa sandaling iyon. Tapos na ang pag-iyak. Wala nang puwang para sa sakit, kalungkutan o luha. May puwang lang para sa estratehiya. Inisip nila na tanga ako na lagi akong magiging iyong batang ulila, nawawala, nagpapasalamat na magkaroon ng pamilya, na magtitiwala ng walang hanggan, na pipirmahan ng anumang papel, na hindi kailanman magtatanong ng anuman. Nakamali sila. Lumaki na ako. Naging project manager ako dahil mahusay ako sa pagpaplano, pag-organisa, pag-anticipate ng mga problema, at paglika ng mga solusyon. Nag-coordinate ako ng koponan, namamahalang makrisis, gumagawang mahihirap na desisyon araw-araw. At sa sandaling iyon, nakaupo sa dilim ng aking sala, ginawa ko ang pinakamahalagang desisyon ng aking buhay. Gusto nilang maglalaro tayo ngunit sa aking mapatakaran na ngayon. Humuhol akong buong habi ng Haising, hindi ako natulog. Nandun lang ako at nakplano. Una, gumawa akong mental na listahan ng lahat ng alam ko. Nagtataksil sa akin si Javier kasama ang kanyang dating nobya na si Marichel, buntis si Marichel. Alam ng buong pamilya at mga kaibigan niya ito at sinusuportahan nila ito. Ang spa ay ang huling pirasong isang plano para ilipat ang aking nga ari-arian sa kanyang pamilya. Hindi ko pa ito napirmahan. Ang huling puntong ito ay kritikal. Mayroon pa akong kontrol sa lahat. Nananatili akong may-ari ng aking ma-property, ng aking ma-account. Walang legal na kapangyarihan si Javier sa anuman. Habang hindi ko pinipirmahan ang dokumentong iyon, wala siyang magagawa.
Nang sumikat ang araw, alam ko na eksakto kung ano ang magiging unang hakbang ko. 9:00 ng umaga, tinawagan ko ang abogado na humawak ang mga usapin ng aking mga magulang. Lagi niyang sinasabing kung kailangan ko ang hanapin ko lang siya. Ati, Mateo, si Alicia Herrera ito, anak ni na Jaime at Isabel Herrera, kailangan ko kayong makausap ng urgente. Dapat ay naramdaman niya ang isang bagay sa aking boses dahil hindi siya nagtatanong. Sabi lang niya, pumunta ka sa opisina ko. Naligo ako. Nagbihis, kinuha ang lahat ng dokumentong mayroon ako tungkol sa mga property kasama na ang spa na ibinigay sa akin ni Javier at pumunta ron. Ang opisina ni Ati. Mateo ay nasa Makati CBD sa isang matandang gusali. Pumunta na ako roon noong bata pa, laging kasama ang aking ama. Ito ay isang lugar na amoy lumang papel at malakas na kape. Tinanggap niya akong yakap. Isang lalaking may 70 ng taon, ganap na puting buhok, may salaming nakabitin salig. Abogado ng aking ama ng mahigit 20 taon na siya. Umupo ka, Alicia. Ikuwento mo sa akin. At ikwinento ko ang lahat. Ang balita sa handaan, ang spa, ang hinalaang paglipat ng ari-arian. Nagsalita ako ng halos 40 minuto ng walang tigil. Tahimik siyang nakinig, kumukuhang tala, ngumunot ang no sa ilang sandali. Nang matapos na ako, nagtanggal siya ng salamin at kinuskos ang kanyang nga mata. Alicia, may kailangang sabihin sa iyo. Natulin ang tibok na aking puso. Ano? Ang iyong ama at si Carlos ay magkakasosyo nun sa negosyo, isang import-export company. Sa simula, maayos ang takbo nito, ngunit pagkatapos ay humina. Gusto ni Carlos na umalis at ibenta ang kanyang bahagi. Binili ng iyong ama ang kanyang bahagi sa makatarungang presyo. Kinuha ni Carlos ang pera at umalis. Titigil siya sandali, uminom kape. 2 taon pagkatapos, nagawa ng iyong ama na baliktarin ang kalagayan ng kumpanya. Lumago ito ng husto. Ganyan yumaman ang inyong pamilya, ngunit naniniwala ako na hindi kailanman dito nanggaling si Carlos. Sinabi sa akin ng iyong ama ang kasaysayang ito noon. Ayon sa kanya, tinanggap na ito ni Carlos noon. Patuloy na naging magkaibigan ang mga pamilya. Lumaki ang mga bata ng magkasama, ngunit ngayon, sa lahat ng nangyayari, naniniwala ako na lagi na may samang loop. Malamang ay lagi na tininging may kapaitan ni Carlos at Carmen ang buhay ng inyong pamilya. Lumabas ng higit pa ang pagkakaiba ng uri sa paglipas ng panahon. Hindi ba? Mayroon kayong lahat at nagsisikap sila. Tiningnan niya ako ng seryoso. Ikaw, Alicia, naging perfectong target. Isang ulilang tinidier na may malaking mana. Naramdaman ko na parang binuhusan akong malamig na tubig. At itong SPA, itinulak ko ang dokumento sa mesa. Binasa ni Ati. Mateo ito ng maingat halos 15 minuto. Binabaling ang pahina, binabasa muli ang mabahagi, gumagawang mga tala. Sa wakas, inilagay niya ang papel sa mesa at tiningnan ako ng seryoso. Binibigyan nito si Javier ng buong kapangyarihan sa lahat ng pag-aari mo. Maari niyang ibenta ang property, ilipat ang maito, magmorgahe, kumuha ng utang sa iyong pangalan lahat. Sa dokumentong ito na napirmahan, mawawala ang iyong kontrol sa lahat ng iyong ari-arian. At ang mga property kung mag-annulment tayo, may karapatan ba siya sa kalahati? Ngumiti si Ati. Mateo, sa unang pagkakataon mula nang dumating ako. Hindi. Ang lahat ng minana mo ay iyong personal na ari-arian. Ayon sa batas. Ang namana na natanggap bago o habang kasal ay hindi pumapasok sa conjugal property. Kung mag-annulment ka ngayon, walang matatanggap si Javier, wala talaga. Kaya naman ang spa, bulong ko. Eksakto. Iyon lang ang legal na paraan para makamit ang gusto nila. Binuksan ko ang aking folder at inilagay sa mesa ang lahat ng mga kontrata sa upa. Kailangan ninyong suriin ito. Pinamamahalaan ni Javier ang aking mga property sa loob ng ilang taon na. Sinasabi niyang muling isinasalaon ang pera, ngunit hindi ko kailanman nakita ang tunay na patunay. Gusto kong malaman kung saan napupunta ang pera. Sa susunod na 2 oras,
sinuri ni Ati. Mateo ang bawat dokumento, bawat kontrata, bawat bank statement na mayroon ako. Gumawa siyang matawag, nag-verify matalaan, nag-cross-check ng impormasyon. Nang matapos siya, sombrio ang kanyang ekspresyon. Alicia, ipinagdadalamhati ko ang pagsasabi nito. Ngunit ang kitang gupa ay dinadala sa personal na account ni Javier, hindi sa joint account o corporate account. Inaapropyahan niya ang lahat ng renta mula sa iyong mga property. Huminga ako ng malalim. Inaasahan ko na ito, ngunit ang marinig ang kumpirmasyon ay masakit pa rin. May isa pa. Isa sa mga uni ay walang record ng bayad sa upa. May kontrata. Walang financial transaksyon. May nakatira run ng libre. Si Marichel, sabi ko. Ang kanyang kabit. Tumango si Ati. Mateo, malamang. Ano ang gagawin ko? Una, huwag mong pirmahan ang SPA kahit kaninong pagkakataon. Pangalawa, kunin muli ang kontrol ngiyong property. Pangatlo, kung gusto mong maabot ang ilalim nito, maaari tayong mag-irinig private investigator at alamin kung saan napunta ang pera. Mag-hire tayong PI. Gusto ko ang lahat ng dokumentado, gusto ko ang mga patunay, at gusto kong makaalis sa kanila. Ngumiti siya, isang malungkot na ngiti, ngunit may munting glow ng pagmamalaki. Ipinagmamalaki ka nga iyong ama. Sa mga susunod na araw, kumilos ako ng mabilis at tahimik. Sa instruksyon ni Ati, Mateo, naghira ako ngang pinagkakatiwalaang property management company para pangasiwaan ang aking maunit. Pumirma ako nga kontrata. Nagbigay ng espesipiko at limitadong kapangyarihan na kakaibang-kakaiba sa malawak na kapangyarihang gusto ni Javier. Inutusan ko ang lahat ng nangungupahan na abisuhan kaagad. Simulang Enero, lahat ng renta ay direktang babayaran sa property management company. Mga bagong kontrata, 1 linggo para pumirma o magsisimulang prosesong eviksyon. Tinawagan din ako ng isang security company. Nag-install ng mga disiplin na kamera sa buong bahay maliit. Halos hindi nakikita. Estratehikong inilagay sa sala, kusina, opisina, at balkonahe. Lahat may audio, lahat nakakonekta sa isang app sa aking cellphone. Para makaipon ng higit pang patunay. Bumalik si Javier mula sa bakasyon noong Enero 6. Nandun na ako sa bahay nang dumating siya, napapaligiran ng mga maleta. Kumusta, mahal? Paano mo ginugol ang katapusan taon? Tanong niya. Hinalikan ako sa piski, parang walang nangyari. Parang hindi siya gumugol ngang halos 2 linggo kasama ang kanyang buntis na kabit at ang pamilyang nakukunwaring laban sa akin. Tahimik lang naktrabaho, nakabante ng ilang proyekto, naksinunghaling ako. Nagkaroon ka ba ang pagkakataon na tingnan ang iyon? At nandun na ito ang tanong na alam kong darating. Ngumiti ako. Aktual na, mahal, hindi ka na kailangang mag-alala doon. Naayos ko na ang lahat. Nagbago ang kanyang ekspresyon. Paano mong naayos ang lahat? Nag-hire na ako ng property management company para panggasiwaan ang mga unit. Para makapag-focus ka ng ganap sa iyong trading nang hindi nababahala tungkol sa pag-manage ng mga upa, mga kontrata, lahat ng burokratikong bagay. Inakala ko na matutuwa ka. Magkakaroon kang mas maraming oras para mamuhunan sa iyong trabaho. Ang katahimikang sumunod ay nagungal. Kumurap si Javier ng ilang beses, parang nagpoproseso, napakaraming impormasyon ng sabay-sabay. Ngunit gustong-gusto ko ang pag-manage ng maunit. Hindi na kailangang magbayad ng tao para gawin ang trabahong kaya ko namang gawin. Pinananatili ko ang ngiti ko. Alam ko, mahal, ngunit palagi kang nagsasabi na gusto mong lumago bilang trader, na kailangan mong mas maraming oras para pag-aralan ang market. Ngayon mayroon ka ng oras na iyon. Nakita ko ang panik sa kanyang mata. Nagbukas ang kanyang bibig, nagsara, nagbukas muli. Nagustuhan ko, sabi niya sa wakas. Medyo biglaan lang. Alam mo, kapag nagpasya ako, mabilis kong ginagawa. Hindi siya sumagot. Pinilit lang ang isang ngiti, kinuha ang kanyang cellphone at lumabas sa sala, nagmumura ang isang bagay na hindi ko naririnig.
Naghintay ako ng kaunti at binuksan ang camera app sa aking cellphone. Pinagana ko ang camera sa balkonay at naka-earphone. Nandun siya, nakmamartsa ng pabalik-balik, naktatip ng baliw sa cellphone. Ilang segundo lang, tumunog ang telepono niya. Kahit sa layo, maririnig ang masigaw sa kabilang linya. Kalmahan mo ang sarili mo, kalmahan mo, sinasabi ni Javier, nag-ingatan sa likod para matiyak na wala akong malapit. Hindi ko magagawa ang anuman ngayon. Hindi, wala akong 50,000 para sa upa. Marichel, pakinggan mo ako, wala akong para sa anuman sa ngayon. Kailangan ko munang ayusin ito. Pinawi ko ang kamera at ngumiti. Halatang-halatang ang kanyang kawalan ng pag-asa. Ngunit hindi pa tapos. Nang hapunan na komento ako na parang walang malay. Tinawagan akong boss ko kanina. Kailangan akong pumunta sa Japan nang may biglaan-biglaang biyahe isang mahalagang proyekto. Kailangan nilang pumunta ang isang tao para personal na isara ang kontrata. Wala akong araw sa linggo. Kailan ka alis? Tanong ni Javier. Nagpapanggap na walang pakialam, ngunit ang kanyang mata ay nagbabantay ng husto. Nakatagda ang flight sa 2:00 ng madaling araw. Aalis ako sa bahay bandang 11:00. Okay lang, sagot niya ng masyadong mabilis. Inisip ko na makakasama tayo, ngunit kung para sa trabaho, kailangan mong pumunta. Pagkatapos ng hapunan, pumunta ako sa aking wardrobe at kinuha ang aking jewelry box para ilagay sa aking safe. Noon ko napansin, may nawawalang alahas ilang piraso, isang pearl necklace ng aking lola, mga diamond earring na regalo ng aking mga magulang sa aking ika-18 karawan, isang gold bracelet na may precious stone pendant ng aking ina, isang sapphire necklace na regalo ng aking ama sa aking ina sa kanilang anibersaryo. Naramdaman ko na kumukulo ang aking dugo. Hindi lang pag-angkin ng aking kita ang nangyari, ninakaw niya ang maalaala ng aking pamilya, ngunit wala akong oras para harapin ito ngayon. Pumunta ako sa opisina, binuksan ang safe kung saan ko itinatago ang lahat ng mahahalagang dokumento at binago ang kombinasyon. Inihanda ko ang bag at nagukay ng kaunti sa drawer bago lumabas sa sahig. Para lang mapagalit sa kanya, tahimik na kinuha ang masusingang kanyang sasakyan mula sa entryway table, inilagay sa aking bag at lumabas ng bahay. Hindi ako pumunta sa paliparan. Pumunta ako sa isang hotel sa lungsod. Nagreseba akong silid, umakyat at sa wakas ay huminga ng malalim. Nag-iisa, ligtas, at may buong kontrol sa sitwasyon. Isang oras pagkatapos umalis, tumunog ang aking cellphone. Alam mo ba kung nasaan ang masusing sasakyan ko? Nagpanggap akong nagulat. Hindi ko alam, mahal. Ngunit bakit mo kailangan ang masusi ngayon? Napansin ko lang na wala sila sa entryway table. Inabala ko siya. Siguro nahulog sa likod ng muebles. Nahanap ka na ng mabuti. Narinig ko ang isang buntong hiningang ng inis sa kabilang linya. Titiknan ko. Ligtas na biyahe. Mahal kita. Binaluktot ko ang linya at agad binuksan ang camera app. Ang paningin ni Javier na hinahakot ang buong bahay, nagahanap ngam nga susing nakaimba sa aking bag, ay halos nakakatawa. Nagahanap siya sa ilalim ngang sofa, nagsisid sa mga drawer, yumukot para tingnan ang ilalim ng nga kasangkapan. Pagkatapos na 15 minutong pakahanap na walang saysay, kinuha ang kanyang cellphone, naktatype na mabilis, at humiga sa sofa sa sala na may ekspresyon ng taong napaktantong, ganap na siyang nawalan ng kontrol. Ngumiti ako ng nag-isa sa silid ng hotel ngunit hindi patapos ang gabi. Kalahating oras pagkatapos, inaabisuhan akong aking cellphone na may tao sa pintuan ng bahay. Pinagana ko ang kamera at nakita ko ang 3 taong pumapasok. Umupo sina Tito Carlos, Tita Carmen, at Maricel sa kusina. Tila nasira si Javier na kayukot ang mga balikat, maputla ang mukha. Si Tita Carmen ay hayagang nainis nakatiklop ang mga braso, matibay ang ekspresyon. Si Tito Carlos ay naktatambol ngam nga daliri sa mesa, walang pasensya. Pinalas ko ang audio sa pinakamatas at naka-earphone. Ikwento sa amin ang eksaktong nangyayari, hinihingi ni Tita Carmen ng may matulis na boses.
Pinagot na nagpahid si Javier ng kamay sa mukha. Naghire siya ng property management company para pamahalaan ang maunit. Lahat ng nangungupahan ay nakatanggap ng abiso. Simula ngayong buwan, ang mga upa ay direktang napupunta sa property management company. Bagong makontrata, lahat opisyal, wala na akong access sa anuman. Paano ang gunit ni Marichel? Tanong ni Tito Carlos. Nakatanggap din siya ng abiso. Bagong kontrata sa loob ng 1 linggo o eviksyon. Inilagay ni Marichel ang isang kamay sa kanyang tiyan. Javier, wala akong pera para sa upa, alam mo iyon. Alam ko, sumagot si Javier, talo ang boses. Kailangan mong manirahan kasama ang aking nga magulang muna hanggang maayos ko ang sitwasyong ito. Ayusin, paano? Espantado halos sina Tito Carlos. Nawala mo ang kontrol ng lahat. Mga taon ng pagpaplano, mga taon ng pag-alaga sa babaeng iyan at pinabayaan mo itong makatakas sa huling sandali. Hindi ko ito pinabayaan, tugon ni Javier nang nagtataas ng boses. Siya mismo ang naging matalino bigla-bigla. Sa loob ng 5 taon ng kasal, hindi niya kailanman pinagdudahan ang anuman at biglang nagtatayo siya ng property management company. Dahil nagmadali ka ng napakatanga sa spaan na iyon, sinabi ni Tita Carmen, itinuro sa kanya ang daliri. Dapat ay nahintay ka pa, mas paiwing pa ang kanyang tiwala. Mas paiwing pa, kilala ko siya mula pakabata. Kung hindi iyon sapat na tiwala, hindi ko na alam kung ano. Malinaw na hindi, bulong ni Tito Carlos. May maikting na katahimikang sumunod. Kinukuskos ng nerbiyoso ni Marichel ang necklace na suot niya, ang aking sapphire necklace, pinagsalitan ang pendansa kanyang nga daliri. Ano ang gagawin natin? Tanong niya ng mahina. Ano ang gagawin natin, Javier? Buntong hininga siya, susubukan kong kumbinsihin siyang pirmahan ang SPA, iyon lang ang paraan para baliktarin ito. Sa kapangyarihang iyon, maari kong kanselahin ang kontrata sa property management company, kunin muli ang kontrol. Ngunit ano ang sasabihin mo para mapirmahan niya? Tanong ni Tito Carlos. Nag-atubili si Javier. Hindi ko alam. Kailangan kong kausapin siya kapag bumalik siya mula Japan. Nagtitiwala siya sa akin, makakahanap akong paraan. Nagtitiwala, itinama ni Tita Carmen. Pagkatapos ng kasong ito ng property management company, hindi ko alam. Tahimik silang ilang minuto. At kami, tanong ni Maricel, sinabi mo na wala ka ng nga upa, paano mo natin bubuhayin ang sanggol? Pinagot na nagpahid si Javier ng kamay sa buho. Hindi ko alam, Maricel, hindi ko alam. Ang perang nakatipid ko ay nagastos sa biyahe at ang natira ay natalo ko sa sugal. Natalo mo, alo sumigaw si Tita Carmen. Javier, nanggako kang titihil. Hindi ko alam na mawawalan na akong kita nga upa ngayong buwan. Kung nalaman ko, hindi ko sana itinaya. Mangmang kang ganap, sabi ni Tito Carlos nang may malamig na kalmang mas masahol pa kaysa mga sigo ng kanyang asawa. Ganap at lubos na mangmang. Sisimulan pa naming maging maalwan, nagpatuloy si Tita Carmen. Alam mo ba kung gaano katagal na namin ito pinaplano, mataon ng pag-aalaga sa babaeng iyan, mga taon ng pagtatayo ng tiwala. At ngayon na nasa katapusan na tayo, pinabayaan mo itong dumulas sa iyong mga kamay. Tumayo si Marichel, hinawakan pa rin ang kumot. Nangako kang hindi na kailangan kong mag-alala sa pera. Umalis ako sa aking trabaho, nagaway sa aking mga magulang, umalis sa aming tahanan. Nangako kang aalalagaan mo ako, na makakaroon tayo nga magandang buhay, na makakaroon ng lahat ang aking sanggol, at ngayon sinasabi mo sa akin na wala kang pera, na natalo mo ang lahat sa sugal. Nagsimulang umiyak si Marichel. Narinig ko ang buong pagpapahayag at pagkumpirma ng plano nila. Nakita ko ang katotohanan ng lahat ng bagay. Nakita ko si Tita Carmen na tinitignan si Marichel ng walang simpatiya. Kalmahan mo ang sarili mo, ayusin natin ito, at kapag nakuha na natin ang pera, makikinabang ang lahat, ikaw, ang sanggol, lahat, ngunit kailangan mong magpasensya. Nagpapasensya, tawang walang saya ni Marichel. 4 na buwang buntis na ako, Carmen, sa 5 buwan ay makakaroon na tayong sanggol.
Wala na akong oras para magpasensya. Dapat ay inisip mo iyan bago ka nabuntis. Malamig na ganting ni Tita Carmen, hindi ka ba narinig ng tungkol sa contraceptives? Ang katahimikang sumunod ay punong tensyon. Sa wakas, pinagot na siya ni Tito Carlos. Kailangan nating ang bagong plano. Kung hindi pipirmahan ni Alicia ang spa ng kusang loob, kailangan nating pilitin siya kahit paano. Pilitin paano? Tanong ni Javier. Blackmail banta, anumang bagay na wala siyang pagpipilian. Blackmail sa ano? Walang itatakas. Perpekto ang kanyang buhay, malinis, tama. Lahat ay may itatakas, bulong ni Tito Carlos. Kailangan lang nating hanapin iyon. Tumango ng makaisip si Tita Carmen, o lumikha tayong isang bagay. Magplant ng ebidensya, isang bagay na makakapagpahiya sa kanya. Pagkatapos ay ialok nating ayusin ito kapalit ng pirma. Naramdaman ko ang pagkasuka. Sineseryoso talaga nila ang pagfa-frame sa akin ng malilang para makuha ang aking pirma. Sa bandang huli, matapos ng mahabang diskusyon, nagpasya silang pag-isipan pa at bumalik ng ilang araw. Nang umalis na sila, halos 3 umaga na, pinawi ko ang kamera nang nanginginig ang mga kamay. Hindi lang ito isang financial scam, hindi lang ito isang pagtataksil, isang pakana ito na tumatagal ng mahigit 1 dekada mula nang mamatay ang aking mamagulang, marahil bago pa man iyon. Bawat galaw ng pagmamahal, bawat salita ng kaaliwan, bawat sandali ng pamilya lahat ay kinalkula, sinukat, maingat na ginawa, at naniniwala ako sa lahat nito. Nang mag-alas 7 umaga, kinuha ko ang telepono at tinawagan si Ati, Mateo. Sumagot siya sa 2 tono, antok ang boses, ngunit naging alerto nang makilala ang aking boses. Alicia, ano ang nangyari? Nai-record ko ang lahat ng kumpletong pag-amin. Inamin nila na ang kasal ay isang estafa mula pa sa simula. Nainalagaan nila ako para lang makakuha na akses sa mana at na yon nagpaplano silang mag-blackmail o mag-frame sa akin para pilitin akong pumirma sa SPA. Tahimik sa kabilang linya. Ligtas ka ba? Oh, nasa hotel ako, hindi nila alam kung nasaan ako. Ipadala mo sa akin ang ma-recording ngayon din at pumunta ka sa aking opisina mamaya, tapusin na natin ito ng isang beses. 2:00 ng hapon. Nasa opisina na ako ni Ati, Mateo. Nakita na niya ang pangunahing mga recording. Seryoso ang kanyang mukha, maikting ang panga. Alicia, mas masahol ito kaysa inaakala natin. Binuksan niya ang makapal na folder sa mesa, ngunit mas maganda rin ito para sa iyong kaso. Paano? Inilipat niya ang laptop sa harap ko. Ang maupa ay dinadala sa personal na account ni Javier sa loob ng 5 taon. Mga bank statement na nagpapakita ng labis na gastos sa online gambling, mga casino website. Ludicrous si Javier, isang ludicrous. Naramdaman ko ang pakasuka, ngunit hindi ito nagulat sa akin. May isa pa, nagbukas siya ng isa pang tab. Ang bakasyon sa Palawan ay lahat kasinungalingan. Nakuha ng PI ang ngatalaan ng reserbasyong flight at hotel sa kanyang pangalan. Bawat taon si Javier, Maricel, Tito Carlos at Tita Carmen. Nga airline ticket, 5-star resort sa Palawan, lahat binayaran gamit ang credit card na nakaling sa account kung saan nidedeposito ang maupa nga iyong nga unit. Ipinakita niya sa akin ang madokumento, mga kumpirmasyon ng reserbasyon, mga bank statement, mga airline ticket, lahat sa kanilang pangalan, lahat binayad gamit ang aking pera. Ang mapetsa ay perpektong tumutugma, Disyembre 25 hanggang Enero 6, bawat isa sa nakaraang 5 taon. Habang nananatili ako sa Maynila para magtrabaho, na nag-aakalang nagbibisita sila sa kamag-anak sa Palawan. Nag-enjoy sila ron gamit ang aking pera. Ano ang gagawin natin ngayon? Inangkop niya ang kanyang sarili sa upuan ng may ngiting hindi umabot sa mga mata. Ngayon, lahat ay sisirain natin ng legal. Annulment kaagad dahil sa adulteryo at pandaraya. Sa mga patunay na ito, wala kahit 1 sentimo ang matatanggap ni Javier. Palizan, sina Carlos at Carmen sa iyong bahay. Mag-file ng kaso ng misapropriasyon para sa lahat ng diver na pera. Mag-file ng reklamo ng paginanakaw
para sa alahas. At maaari pang isaalang-alang ang kriminal na ruta. Gagawin natin ito. Excelente. Sisimulan ko na ihanda ang lahat ng dokumentasyon. Bukas, ihahain na natin ang lahat sa korte. 3 araw akong nagpalipas sa hotel na binabantayan ang bawat galaw sa pamamagitan ng mga kamera. Si Javier at Marichel ay nagiging mas maayos sa aking tsondo. Ang kanyang mga gamit ay nakakalat sa buong bahay, kumikilos silang mag-asawa sa bawat sulok sa sala, sa kusina, sa aking kwarto. Bawat espasyo ay nalapastangan ng kanilang pagtataksil. Sa hapon ng 3 araw, habang nanonood ng isa pang nakakadiri na eksena sa pamamagitan ng kamera sa sala, nagkaroon ako ng ideya. Mayroon na akong lahat ng patunay na kailangan ko, ngunit may isang bagay na gusto kong makita ng personal, isang bagay na kailangang mangyari para mas mabuti pa ang aking plano. Kailangan kong mahuli si Javier ng inflagrante at kailangan na malaman ito nina, Tita Carmen at Tito Carlos sa pamamagitan ko. Hinintay ko ang tamang sandali. Sa screen ng cellphone, nakita ko sina Javier at Marichel na kumukomportable sa sofang sala, umiinom ng alak, nagtitiwala, ganap silang nakarelax. Perpekto. Kinuha ko ang aking masusi at umalis sa hotel. 10 minutong layo ang aking bahay. Sa bungdan, mabilis na tumitibok ang aking puso, hindi sa nervyos, kundi sa kakaibang halo ng halit at inaasahang kasiyahan. Nakapark ako sa garaheng gusali, sumakay sa elevator, naglakad sa pasilyo patungo sa aking pinto, huminga ng malalim, huling tinignan ang cellphone para matiyak ang tamang sandali at nagbukas. Ang eksena na natakpuan ko ay eksakto ang inaasahan ko, ngunit ang makita ito ng personal ay kakaiba kaysa makita ito sa screen. Si Javier at Marichel ay nasa sofa. Nakaupong nakasakay, siya sa kanyang matuhod, nakasuot ng isa sa aking mga burdang damit pantulog. Nagahalikan sila. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw sa kanyang katawan ng may pagmamahal ng taon-taon nang ginagawa ito. Ang tunong bumukas na pinto ay nakpahiwalay sa kanila kaagad. Nagmamadaling lumingon si Javier at naging puti, literal na puti. Lahat ng dugo ay nawala sa kanyang mukha sa loob ng 2 segundo. Alicia, sigaw niya, itinulak si Marichel sa tabi at mabilis na tumayo. Ikaw, Japan, hindi ka dapat. Tinakpan ni Marichel ang kanyang sariling kumot, nanginginig na mata sa gulat. Natindig ako sa pintuan at tiningnan silang dalawa. Wala akong sinabi, nanonot lang. Alicia, pakiusap, hayaan mo akong ipaliwanag. Nagsimulang lumakat si Javier patungo sa akin. Hindi ito ang mukhang gusto ko ni annulment. Pinutol ko siya. Huminto siya, kumurap ng ilang beses. Ano? Annulment. Niloko mo ako sa aming kondo kasama ang iyong dating nobya. Siyempre gusto ko ng annulment. Nakita ko kung paano pinalitan ng kalkulasyon ang panik sa kanyang mata. Nag-isip siya, nagpoproseso, nagsisikap na makahanap ng labasan. Alicia, usap tayo ng mahinahon. Sinimulan niya, binago ang diskarte sa mas malambot na boses. Galit ka, naintindihan ko iyon, ngunit walang mapag-usapan. Gusto ko kayong umalis sa aking tsondo ngayon. Tumayo si Marichel, hawak pa rin ang kumot. Pasensya na, Alicia, tumahimik ka, sinabi ko nang hindi siya tinitignan. Wala kang dapat sa akin na humingi ng tawad, wala kang pagkakautang sa akin ng anuman lumabas ka lang sa aking bahay. Humakbang si Javier pasulong at sa unang pagkakataon ay nakita ko ang isang mapanganib na bagay sa kanyang mata, isang kayabangan na palagi niyang maayos na itinago. Hindi mo mapapatunayan ang pagtataksil, sabi niya ng mababa ngunit matatag. At kahit magawa mo iyon, kailangan mong magbayad sa akin ang sustento at ibigay sa akin ang kalahati ang iyong mag-aari-arian kasama ang kondo na ito. Good luck sa annulment, Alicia. Hindi ko mapihilan ang sarili ko. Isang malit ngunit tunay na hiti. Makikita natin, sagot ko ng simpleng iyon at umalis. Narinig kong tinatawagan ni Javier ang aking pangalan sa pasilyo, ngunit hindi na ako lumingon. Pumasok ako sa elevator, nagsara ang pinto, at sa wakas ay hinayaan kong lumaki ang ngiti. Talagang inisip niya na wala akong patunay, na natuklasan ko ito sa isang aksidente sa sandaling iyon lang.
na masyadong tanga akong hindi malaman na ang mana ay personal na ari-arian. Pawi sa kotse, kinuha ko ang cellphone at tinawagan si Tita Carmen. Sumagot siya sa ikalawang tono ng may masayang boses walang bakas ng put na maririnig namin kahapon. Alicia, mahal, kumusta? Yapan. Hinayaan ko ang aking boses na manginig na parang umiyak. Tita, nakabalik na ako ng maaga at nahuli ko si Javier kasama ngang ibang babae. Katahimikan sa kabilang linya. Ano? Sabi niya sa wakas at sa tono ko ay nakita ko ang tunay na gulat. Kasamang sino? Sa aming tsondo. Nandun sila at buntis siya, Tita Carmen. Diyos ko, bulong niya. Narinig ko siyang huminga ng malalim. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Patuloy ako, hayaang mabasag ang boses ko. Paano niya nagagawa ito sa akin? Alicia, saan ka ngayon? Tanong ni Tita Carmen. At may isang bagay sa kanyang boses, pag-alala ba iyon o kalkulasyon? Nasa kotse ako sa garahe ng gusali. Hindi ako makabalik sa tsondong iyon. Hindi ngayon. Pumunta ka rito. Pumunta ka sa bahay. Mag-usap tayo at ayusin ito. Hindi agad ako sumagot. Kailangan ko NG abogado. Mag-file na ako NG annulment. Alicia, hindi kailangang maging ganyan kabilis. Pag-usapan natin, niloko niya ako, Tita Carmen. Naglagay akong katatagan sa boses. Sa aming tsondo, walang usapan ang makapag-aayos niyon. Tama ka, sabi niya pagkatapos ng isang sandali. Ganap na tama ka. Hayaan mo ako sa kanya. Maririnig siya sa akin. Binaluktot ko ang linya at ngumiti muli. Sa pamamagitan ng camera app, nakita ko ang pagtawag ng cellphone ni Javier. Tingningnan niya ang screen at lalo pang pumuti ang muka. Nanay ko, sabi niya kay Marichel, na nag-iimpok ang kanyang magamit na nakakalat sa buong bahay. Sumagot siya at agad na ilayo ang telepono mula sa tainga. Kahit sa pamamagitan ng kamera, maririnig kay Tita Carmen ang sigaw. Tanga ka ba o nagpapanggap ka? Paano mo hinayaang mahuli ka niya sa tsondo kasama si Marichel? Hindi ka ba kayang mag-isip gamit ang utak mo kahit 5 segundo? Sinubukan ni Javier na sumagot, ngunit hindi siya pinayagan. Mataon, Javier, mataon ng pagpaplano. Mga taon ng pag-alaga sa babaeng iyon, pagtatayo ng tiwala, pagtatayo ng lahat ng piraso at sinisira mo ang lahat dahil hindi mo mapigilan ang iyong sarili. Nanay, kalmahan mo. Magpapanahon akong maging mahinahon. Nag-file na siyang annulment. Sinabi na niyang mag-file siyang annulment. Nahuli niya kang nandun kasama ang iyong buntis na kabit. Mangmang, anong patunay pa ang mas malinaw sa iyon? Wala siyang patunay. Nahuli ka niya sa kondo kasama ang iyong kabit na buntis. Anong patunay pa ang kailangan mo? Narinig ko ang boses ni Tito Carlos, malamang na ibinaba ni Tita Carmen ang speaker dahil malinaw ang pagdinig sa kanya. Mangmang ka, sabi ni Tito Carlos na may malamig na kalmang mas masahol pa kaysa mga sigaw kanyang asawa. Ganap at lubos na mangmang, pinagkatiwalaan ka namin. Isang gawain lang ang ibinigay namin sa iyo. Pakasalan siya, maging karapat-dapat ng kanyang tiwala, ipapirmahan niya ang spa at hindi mo nagawa kahit iyon. Sinubukan ko. Ayaw niyang pumirma. Ngunit mapipigilan ko siyang iurong ang annulment, nakpilit si Javier. Makikipag-usap ako sa kanya. Hihilingin kong tawad. Makukuha ko siyang manatili. Paano? Tanong ni Tito Carlos na may malamig pang kalmang iyon. Paano mo mapipigilan ang isang babae na nakatawang hinahanap nito ngang annulment sa pagtalikod nito? Ano ang argumento mo? Katahimikan. Iyon ang inisip ko. Nagpatuloy si Tito Carlos. Wala kang anuman. Lahat ay nawala dahil sa iyo. Hindi pa natin ito natalo. Naktalo si Javier, ngunit walang kumbiksyon. Kailangan pa rin niyang ibigay sa akin ang kalahating ari-arian sa annulment. Kahit may pagtataksil, nahahati ito. Napatawa si Tita Carmen ng may kapaitan. Talaga namang tanga ka, ang ma-property na iyon ay mana. Hindi sila napapasok sa conjugal partition, maga-annulment siya. Wala kang matatanggap at may buntis ka pang kabit na aalagaan.
Maari ba kayong pumunta rito? Tanong ni Javier nang humina ang boses. Kailangan nating gumawa ng isang bagay. Kailangan ng plano. Hindi, maikting na sakot ni Tita Carmen. Ikaw mismo ang pumasok sa husot na ito. Ikaw mismo ang lalabas doon. Naririnig ko siyang huminga ng malalim. Pagod na ako, Javier. Pagod na sa iyo. Pagod sa lahat ng sitwasyong ito. At binaluktot niya ang linya. Naupo si Javier sa sofa, tinitingnan ang telepono ng halos 5 minuto. Sinubukan ni Marichel na lumapit, ngunit itinaboy niya ito. Umalis ka na, sabi niya. Marichel, umalis na. Ngunit Javier, wala na akong pwedeng puntahan. Hindi na iyan problema ko ngayon, sumigaw siya ng tumayo. Pumunta ka sa iyong mga magulang, pumunta ka sa kahit saan, ngunit umalis ka dito. Nanonood ko si Maricel na naksimulang umiyak, naktitipon ng kanyang makakamit ng mabilis, halos tumagbong lumabas ng kondo. Naiwan si Javier nang nag-iisa sa sala, nagmamartsa ng pabalik-balik, kinukuha ang cellphone, nagtatype ng isang bagay, binubura, nagtatype muli. Nagpapadala siya sa akin ng mamensahe, nakita ko ang mga notifikasyon na pumapalabas sa aking cellphone. Alicia, pakiusap, hayaan mo akong ipaliwanag, pagkakamali ito, isang sandalingang kahinaan. Nag-isa akong naramdaman, matagal ka na ring wala, mahal kita. Lagi kitang minahal. Maari ba nating ayusin ito, pakiusap? Binura ko ang lahat ng mensahe nang hindi binabasa. Pinawi ko ang mga kamera at inangkop ang aking sarili sa upuan ng kotse. Jukto isa, kumpleto. Nang sumunod na umaga, nagising ako ng maaga, inihanda na ni Ati Mateo ang lahat para may hatid ng araw ding iyon. 8:00 ng umaga, 2 opisyal ng korte ang nagparun. Isa sa bahay kung saan nakatira sina Tito Carlos at Tita Carmen. Isa sa aking tsondo kung saan nandun si Javier. Nasa opisina ni Ati Mateo ako nang tumunog ang aking cellphone. Si Tita Carmen ito. Sinagot ko. Alicia, sigaw niya. At doon na ay nasagulat na ang boses, wala na ang pinigil na galit ng gabi bago. Purong gulat. Ano ito? Inuusig mo ba kami? Pinapalabas mo kami sa bahay? Sagot ko ng simple. Ngunit bakit? Ano ang ginawa namin? Tita Carmen, naging malamig ang aking boses. Alam ko ang lahat. Ang mabakasyon na hindi tunay na bakasyon. Ang mana-deferred na upa. Ang plano na ginawa ninyo mula nang mamatay ang aking mamagulang. Alam ko ang lahat. Ganap na katahimikan sa kabilang linya. Kaya nagpatuloy ako. Mayroon kayong 30 araw para lumabas sa aking bahay at iminumungkahi ko na gamitin ninyo ang oras na iyon para humanap ng isang mabuting abogado. Kakailanganin ninyo ito. Binaluktot ko ang linya bago pa man siya makapagsagot. 2 minuto pagkatapos, tumunog muli ang aking cellphone. Si Javier. Alicia, totoo ba ito? Tanong niya. At may ibang bagay sa kanyang boses, takot. Annulment, misappropriation, pagnanakaw. Nagrereklamo ka sa akin. Ngunit bakit ang mareklamo? Wala kang patunay sa anuman. Mayroon. Anong patunay? May mga security camera sa buong kondo, Javier, na may audio. Na-install ilang araw nang nakalipas. Mayroon akong recording mo kasama si Maricel. Mayroon akong recording ng pulong sa kusina kung saan inamin ninyong lahat ang buong plano. Mayroon akong mga dokumento na nagpapakita ng mga na-divert na upa. Ang mahuwad na bakasyon lahat. Katahimikan, ni-record mo kami, nagawa niyang sabihin sa wakas. Ni-record ko kayo at ibinigay ko ang lahat sa autoridad. Ngunit iyon ay illegal. Hindi mo maaring i-record ang manatao ng walang pahintulot. Maari ko sa aking sariling kondo, gamit ang aking sariling security camera. Ganap itong legal. Narinig ko siyang huminga ng mabigat sa kabilang linya. Makano ang gusto mo? Tanong niya sa wakas. Makano ang gusto mo para kalimutan ang lahat, para bawiin ang mareklamo? 8,500,000, 8,000. Makano? Sa pagkakataong ito, natawa talaga ako, tunay na tawanan. Javier, talagang naniniwala kang gusto kong pera? Mayroon akong pera. Ang gusto ko ay katarungan at ang aking maari-arian na nakabalik.
Ang iyong mga ari-arian ay hindi kailanman naging sa aming amin, hindi. At ang diba 35 milyong na deferred mo mula sa mga upa sa loob ng 5 taon. At ang aking mga alahas na ninakaw mo at ibinigay sa iyong kabit at ang mana taon ng kasinungalingan ibabalik mo ang lahat ng may interest, iurong mo ang mga reklamo. Hindi. Wala kang lugar para mahulog. Paano mo balak ibalik ito ng may interes? Alicia, pakiusap, sisirain nito ang lahat para sa akin, sisirain nito ang aking nga magulang, tayong lahat. Dapat sana ay inisip ninyo iyon bago. Ginagawa mo ba ito para sa paghihiganti? Dahil ninakawan mo ako? Hindi, Javier. Ginagawa ko ito dahil nakplano kayong mahigit 1 dekadang estafa laban sa akin, dahil ginamit ninyo ang kamatayan ng aking nga magulang, ginamit ninyo ang aking kahinaan, ang aking tiwala. Dahil ikay eksakto ang uringam nga taong karapat dapat magbayad para sa kanilang makrimen. Mga krimen, masamang desisyon lang ang ginawa ko sa aming para. Iyon ang panganib ng negosyo. Na-deferred mo ang pera. Pinalsipikahin ang mga kontrata, ninakaw ang mga alahas, gumawa ngang pandaraya, mga krimen iyon, Javier, at ikaw ay mananagot para sa mga ito. Narinig ko siyang magsimulang umiyak sa kabilang linya, hindi ang manipulatibong pagiyak na gagamitin niya kung nandito siya ng personal. Ito ay tunay na pagiyak ng kawalan ng pag-asa, pakiusap, mawawala lahat sa akin, mawawalan akong lahat. Maligayang pagdating sa club, malamig kong sagot, ikaw din ay magiwan sa akin ng wala. Ang pagkakaiba ay mas matalino ako at natuklasan ko ito bago pa man. Narinig ko siyang lunukin ang laway. Ang aking mga magulang, sinimulan niya, ngunit nabigo ang boses. Ang aking mga magulang sisihin nila ako sa lahat. Sasakten nila ako para sa pagpapabaya sa plano nila. Hindi na iyang problema ko. Hindi mo ba naiintindihan? Naging desperado ang boses. Sasakten nila ako. Hayaan mo akong itanong sa iyong isang bagay, Javier. Nung araw ng Pasko, nung inihayag mo ang buntis na si Marichel sa harapan ng buong silid, nung sinabi na iyong nga magulang na mababawi na nila ang maari-arian na inisip nilang kanila sa karapatan, noong naktoas ang lahat para sa kinabukasan, ganap na katahimikan sa kabilang linya. Nandun ka ba? Lumabas ang boses niya ng manipis. Dumating din ako ng maaga mula sa Christmas party ng kumpanya. Narinig ko ang lahat. Nakita ko ang lahat at umalis bago pa man mapansin ng sinuman. Nunit nakpadala ka mensahe na nasa party ka pa. Kailangan ko ang oras, Javier. Oras para maproseso, oras para magplano, oras para makakolekta en patunay. Inakala ninyong magiging mangmang ako magpakailanman, magpapasalamat magpakailanman, bulak magpakailanman. Hinayaan ko kayong maniwala doon habang naghahanda ako. Isa pang matagal, mabigat na katahimikan. Kaya mula sa Pasko, bulong niya parang sinisikap na unawain. Alam mo mula sa Pasko, ang biyahe sa Japan, ang makamera lahat ay pinlano. Ngunit kayo mismo ang siyang sumira sa inyong sarili. Tinitiyak ko lang na babayaran ninyo ang mga kahihinatnan. At binaluktot ko ang linya. Tiningnan si Ati, Mateo, na sinundan ang buong pag-uusap. Paano ang pakiramdam mo? Tanong niya. Nag-isip akong ilang sandali. Malaya, sagot ko sa wakas. Malaya ang pakiramdam ko. Ngumiti siya. Ipinagmamalaki kang iyong ama. 2 buwan ang kinailangan para mayos ang lahat. Mabilis ang annulment dahil walang maring labanan ni Javier. Sa lahat ng mga patunay na iyon, ang kanyang abogado ay halos nakmamakaawa na lang niyang pirmahan ang lahat ng walang paktutol. Ito lang ang paraan palabas. Narinig ko na sinasabing lalaki sa koridor ng korte. Nakita ko si Javier na pumirma ng mga papeles. Nanginginig ang kanyang kamay kaya halos mahulog ang ballpen. Hindi niya ako matiningnan kahit isang beses. Lumabas ako doon na opisyal na nag-annulment na, opisyal na may-ari ng lahat ng palagi ng akin. Dumating ang hatol para sa misappropriation pagkaraan nito, 33,500,000 na ibabalik, bukod pa sa alahas. Nagdesisyon ang hukom ng garnishment ng 30% ng kanyang sweldo.
Kaya lang, wala kailanman na totoong sweldo si Javier, hindi siya tunay na nagtatrabaho sa kanyang buong buhay bilang isang may sapat na gulang. Iminumungkahi ko na ang akusado ay kumuha ang totoong trabaho, halos tumatawang sinabi ngang fiskal. At iyon ang nangyari. Ilang linggo pagkatapos, sinabihan ako ni Ati, Mateo, na sa wakas ay nakahanap ng trabaho si Javier. Waiter sa isang kainan sa Makati, sa unang pagkakataon sa kanyang buhay bilang isang may sapat na gulang. Nagtatrabaho siya ng tunay, nagigising ng maaga, nagsusuot ng uniforme, nag-asikaso ng mga customer, naglilinis ng mga mesa. Ang parehong taong gumugol ng mga araw na nagpapanggap na nag-aral ng mga graph sa harap ng computer, na nanghihinayang na nagsasalita tungkol sa mga estratehikong pamumuhunan, ngayon sa wakas ay gumagawa ng isang bagay na produktibo. 30 araw ang ibinigay sa Tita Carmen at Tito Carlos para umalis sa bahay. Noong huling araw, pumunta ako para gawin ang inspeksyon kasama ang opisyal ng korte. Inaasahan kong magulo ito. Hindi ko inaasahan ang ganap na vandalism, mga sirang kasangkapan, mga butas sa mga dingding, spray paint na may mga panlight, mga binalangkas na salamin sa sahig. Giniba nila ang lahat ng magagawa nila bago umalis. Naghihintay si Tito Carlos sa pintuan. Tinitignan ako ng may nagbabagong apoy sa mga mata. Nasisiyahan ka ba? Hindi. Paano naman ang pagkawasak na ito? Wala kaming pwedeng puntahan, sabi ni Tita Carmen. Lumabas mula sa likod niya, umiyak. Matanda na kami, wala kaming pera, lahat ay kinuha mo sa amin. Kinuha ko ang palagi ng sa akin. Kayo ang gumugol ng mga taon na nagpapanggap na ito ay sa inyo. Ninakawan kami ng iyong ama. Sulong ni Tito Carlos ng isang hakbang, ngunit nag-interpose ang opisyal. Binili ng aking ama ang inyong bahagi. Pinili ninyong umalis. Hindi niya kasalanan na sumuko kayo ng maaga at tiyak na hindi ito kasalanan ko. Magsisisi ka rito, nagsising sabi ni Tita Carmen. Hindi ako magsisisi, ngunit kayo ay magsisisi araw-araw. Lumiko ako at umalis. Nagpareporma ako sa buong bahay. Tumagal ng mahigit 1 buwan, ngunit naging maganda ito. Ibinenta ko ito sa loob ng 2 linggo sa isang mag-asawa na may 2 maliliit na anak. Nagliliwanag sila, nagpaplano kung paano nila iredekora ang bawat silid, ang karawan na itataw nila sa hardin. Umasa akong magiging masaya sila doon. Ang bahay na iyon ay nararapat sa magagandang kwento. Ibinenta ko rin ang tsondo kung saan nabuhay kasama si Javier. Kahit pumasok na ako doon, hindi ko kaya. Umupa akong tao para alisin ang lahat, ireporma ito at ibenta ito ng may kasangkapan sa isang investor na hindi papuntahan ang lugar ng personal. Sa 5 property namin ko, napanatili ko ang 3 unit na palaging inuupahan. Iniwan ko ang lahat sa property management company. Ang buwanang kita ay sapat para mabuhay ng maayos at may prapa akong mula sa mga benta na namumuhunan. Sa pamamagitan ng kaibigan, unti-unti akong nakakaalam ng bagay, nagiwalay sina Javier at Marichel. Hindi niya kailanman napatawad ang pagpapalabas sa kanya ng gabing iyon ng buntis siya, walang lugar na pupuntahan. Ang humiliation, ang kawalan ng pag-asa, ang lamig na nagpadala sa kanya ng palabas, lahat ng ito ay pumatay sa anumang bagay na umiral sa pagitan nila. Nakasundo si Marichel sa kanyang mamagulang at bumalik sa kanilang tahanan. Tinanggap nila siya ng bukas ang mabraso, nagagalak na may balik ang kanilang anak at ang apong paparating kahit sa pinakamahirap na kalagayan. Si Javier sa kabaliktaran ay ganap na nag-iisa. Pinagpala ang kanyang gugnayan sa kanyang mamagulang pagkatapos ng lahat ng nangyari. Ang mga akusasyon, mga siha, mga panlight na nakpalitan nila ng napaktanto nilang nawala na ang lahat walang pakbabalik. Hindi pa nakakilala sina Carlos at Carmen sa kanilang apo. Nagupa si Javier ng silid sa isang maliit na apartment sa ibang lungsod. Nagtatrabaho sa kainan. Umuwi araw-araw sa isang walang laman na kwarto. Natutulog ng nag-isa, walang Marichel, walang anak niya, walang magulang niya, walang anuman. Sina Carlos at Carmen ay nasa maliit na apartment sa isa pang bahagi ng lungsod.
bumalik si Carlos sa paggawang palapag at pintuan sa kabilang ang kanyang edad at pagod na katawan. Nakahanap ngang trabaho bilang sekretarya si Charmen sa isang pet shop, kumikita ng minimum wage. Ang pamilya na naksikap ngang lahat na napakatiyak na bininahala ang lahat ay naging piraso-piraso, magkakahiwalay, nag-isa, mapait. Bawat isa ay sisihin ang iba para sa kalamidad na kanilang nilikha. 3 buwan pagkatapos ng annulment, nag-impake ako at umalis sa Maynila. Wala na akong dahilan para dun. Pinili ko ang Cebu City dahil sapat na kalayuan para maging tunay na bagong simula, ngunit sapat na malapit upang hindi maging dramatiko. Bumili akong maliit na bahay 2 silid, may maliit na hardin sa harap, walang luxury, walang labis. Pintura ko ang nadingding ng kulay na gusto ko. Nagbitin nga larawan ng aking mga magulang. Nagtanim nga rosas sa hardin dahil mahal noon ng aking ina ang marosas at mga hydrangeas dahil sinabi ngang aking ama na pinakamaganda ang mga ito. Ang magang pagbangon at pag-aalaga ng hardin ay naging aking paboritong gawain. Magdilig, magpuputol, panurin ang mga bagay na lumago. Isang medyo halatang metapora, alam ko iyon, ngunit nagpapakalma sa akin. Dahan-dahan, nagsimula akong makilala ang matao, ang kapitbahay na gumagawa ang kamanghamanghang otap at laging nagpapakita na may bag kapag nakikita niyang nandun ako. Ang may-ari ng charinderya sa kanto na alam na ang aking order. Isang grupo na nagtitipon para maglakad sa parke tuwing umaga. Mataong nakilala ako bilang Alicia, ang lumipat mula Maynila at mahilig sa hardinero, hindi bilang Alicia, ang halos sinira ng mga taong nagsabing pamilya niya sila. Makanda ang making ako lang, walang bigat, walang paliwanag. Iniwan ko ang aking trabaho sa Maynila. Nalungkot ang kumpanya, nagalok sila ang dagdag sa sweldo, promosyon, anumang bagay para manatili ako. Ngunit kailangan kong distansya mula sa lahat. Nagpatuloy akong magtrabaho para sa kanila bilang consultant mula sa malayo, mga natatanging proyekto, kapag gusto ko, kung paano ko gusto, walang sumasaklaw sa akin. Naglakbay ngang kaunti, Palawan, Japan, totoong pagkakataon ito, Italy, France. Natuklasan ang malugar, tinikman ang pagkain ng bawat bansa, kinuha ang mga litrato, tinatawagan ako ni Ati. Mateo, bawat buwan laging parehong araw, parehong oras, nagkukwento siya ang magabagay-bagay tungkol sa opisina. Tinatanong kung kumusta ako, minsan ay naga-update sa ilang legal na usapin. Sinubukan ni Javier na iapela ang garnishment muli, sinabi niya kamakailan, tinanggihan ito ngang hukom, 5 beses na iyon, natawa tayo. Siya ang pinakamalapit sa isang pamilya na mayroon ako ngayon. At gayon pa man, may bahagi sa akin na hindi ganap na nagbubukas sa kanya na nagpapanatili ng ligtas na distansya. 3 taon na ang lumipas mula noong bispras ng Pasko na iyon. Gumigising ako araw-araw sa aking bahay sa Cebu, gumagawang kape, nakaupo sa terasa habang tinitingnan ang hardin. Maganda ang marosas, ganun din ang mga hydrangeas. Hindi ako nagkaroon ng seryosong relasyon sa 3 taon. Lumabas ako sa ilang tao, nagkaroon ng masasayang hapunan, magagandang pag-usap, ngunit walang nakalagpas sa 3 o 4 na pakikipagkita. Nung nakaraang buwan, isang napakabuting lalaki, kapatid ng isang kaibigan mula sa grupo ng paglalakad, ay sinubukang hawakan ang aking kamay. 3 beses na kaming lumabas, naging maayos ito. Humakbang ako ng palayo nang walang pag-isip, purong instinto. Pasensya na, sinabi ko sa kanya, hindi pa ako handa. Napakaunawa niya. Walang pressure, sa bilis mo. 2 linggo pagkatapos, tumigil siyang tumawag. Hindi ko siya sinisisi. Walang gustong naghihintay sa isang tao na marahil ay hindi kailanman magiging handa. At alam mo, marahil ay hindi na ako magiging handa. Dahil kapag gumugol kang taon na naniniwalang mayroon kang pamilya, nagtitiwala ng walang pag-alangan, at natuklasan mong ang lahat ay isang napakalaking kasinungalingan, mula sa unang araw may nabibigo sa loob mo. Ngayon ay tinitignan ko ang lahat ng tao ng may maliit na pag-alangan, naghahanap ng trik ng kasinungalingan, ng ikalawang layunin,
Nakakapagod ito, nalungkutin, ngunit nagpapanatili sa akin ng ligtas. Minsan ay nagtataka ako kung patas ito sa sarili ko, sa mga taong nakukrus sa aking landas na magdala ng trauma na ito bilang baluti laban sa lahat. Ngunit pagkatapos ay naalala ko ang bulag na pagtitiwala, ang hindi pag-alinlangan kahit kailanman, at ang presyong halos binayaran ko. At pagkatapos ay naisip ko, sige, marahil ay nalalungkot, ngunit ligtas, at pagkatapos ng lahat, ang kaligtasan ay nagkakahalaga. Ang natutunan ko ay ang pagiging mag-isa ay hindi nangangahulugang pagiging walang laman. Pinupuno ko ang aking sarili ng iba pang mga bagay, ang mga librong binabasa ko sa terasa, ang mga paglalakbay na ginagawa ko, ang hardin na inaalagaan ko, ang bahay na dinedekorasyonan ko sa aking gusto, ang mga kaibigan na pinili kong maging malapit kahit laging may ligtas na distansya. Ngayong umaga, habang umiinom ng kape sa terasa nang may ibon na kumakanta sa puno ng hardin, napaktanto ko ang isang bahay. Masaya ako. Hindi sa paraan na inasahan ko nung mas bata pa ako, walang asawa, walang anak, walang buhay na parang advertisement. Ngunit masaya ako sa aking paraan, sa aking oras, sa aking mga termino. Marahil ay magtitiwala ako muli sa isang araw, marahil hindi, at hindi rin bale kung hindi darating ang araw na iyon, dahil ang tunay na mana na iniwan ng aking mamagulang ay hindi ang pera o ang ma-property. Iyon ay ang kakayahang tumayo muli. Hindi mahalaga kung gaano karaming beses akong mababa, at iyon ay hindi ninuman makukuha sa akin. Natapos ko ang aking kape, tiningnan ang mga bulaklak, naramdaman ang simoy ng hangin, at ngumiti dahil ngayon ay pinili kong sumulong. At iyon ay sapat na. Iyan ang lahat, mga kaibigan. Ito ang aking kwento. Salamat sa pagtitig ninyo kasama ko hanggang sa katapusan. Kung nakaantig sa inyo ang kwentong ito, magiwan ng like sa ibaba, malaking tulong iyon sa channel para lumago at maabot ang mas maraming tao. Mag-subscribe rin sa channel at i-activate ang notification bell dahil marami pang mga kwento ang paparating. At sabihin sa akin dito sa mga komento, magkaiba ba ang gagawin ninyo? Haharapin ba ninyo ng mas maaga o hihintayin ang tamang sandali tulad ng ginawa ko? Binabasa ko ang lahat ng komento. Isang malaking halik sa inyong puso at hanggang sa susunod.